Gutom, kawalan ng trabaho at walang humpay na pagtaas ng presyo ng bilihin ang dapat daw na unahin ng Pangulo ng Bansa at hindi ang pagpapalakas ng kagamitang pandigma ayon sa isang international lawyer. Kasunod ito ng tensyon sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang aking balita. Bakit kailangan tayong pumasok sa bingit ng digmaan? So, uulitin lang natin, Eric. Yes. Ang kailangan natin ay palakasin ang ating ugnayang pang-ekonomiya, pang-kultura at pangkalakalan sa lahat ng bansa sapagkat ito ang ating pambansang interes. Ito ang naging pahayag ni hakbang ng maisog USA President Atty. Arneda Valera sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa binitawan nitong salita laban sa China na posibleng mauwi sa isang digmaan ang tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ani Marcos, kung may pangyayari na nagresulta sa pagkamatay ng isang Pilipinong sundalo, maging ito man ay mula sa Coast Guard, sa militar o sa Navy, tiyak na mas titindiri ng antas ng pagtugon nito. Dagdag pa nito, kung ang isang mamamayang Pilipino ang pinatay sa pamamagitan ng sadyang gawain, posible anya itong mauwi sa digmaan. Para naman kay Eric, isang aral na sana sa mga Pilipino ang nangyari sa Russia-Ukraine War. Mga kababayan, si Zelensky po ang dahilan kung bakit nag-collapse ang peace talks nila sa Russia. February or January before po magkaroon ng digmaan nung 2 years ago, ay nag-uusap sila nila Putin until nakinig siya, Atty. Valera, mga kababayan, sa sulsol ng Amerika at ng NATO. Ang North Atlantic Treaty Organization ay kontrolado ng Amerika, proxy organization niya ito sa Europe para sa kanyang interest against Russia at mga kaaway niya sa Europe, sa kanyang competitors. At ang resulta ng giyera ni Zelensky, mga kababayan, para makita ni Pangulong Marcos, 600,000 plus ang internal refugee ng mamamayan sa Ukraine at nagtatago, tumakas, at ngayon ay nahihirapan sa kanilang buhay, mahigit kalahating milyon. Sa paliwanag pa ni Eric, walang ipagkakaiba ang Pilipinas sa Ukraine sa oras na sumiklab ang digmaan sa Pilipinas sa China dahil sa naturang pahayag ng Pangulo na tila pinaghahanda ang mga Pilipino sa posibleng maganap na giyera. Sa kabilang banda naman ay inilatag ni Eric ang pangunahing problemang kinakailangan tugunan ng higit na mas importante kesa giyera. 2 milyong pamilya sa Metro Manila ang nagugutom araw-araw. Hindi makakain ng 3 beses. Sa buong bansa, 7 milyon ang nagugutom at kulang sa pagkain. Mahigit 4 na milyong Pilipino walang trabaho at mahigit 10 milyon ang kulang sa trabaho. At ang ating agrikultura lugmok. Napakataas ng kuryente, tubig, fuel at iba pang serbisyo at lagana po ang kakulangan sa kabuhayan ng mamamayan. And then ang pinaghahandaan ni Marcos, giyera, pagbili ng missiles. Saad naman ni Valera na sa halip na patatagin ng pambansang militar ay mas mainam na tutukan ang mga lehitimong problema ng mamamayang Pilipino dahil di anya solusyon na digmaan para sa ikabubuti ng bansa. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Franco Baranda, SMNI News.